Ano gusto mo maging pagtanda mo, Leslie? Tanong ni Adrian kay Leslie. Isang gabi habang magkasama silang kumakain ng kwek-kwek. Saglit namang tumingala si Leslie at tinanaw ang sarili 10 years from now. Magkokolehiyo ako at pagkatapos maghahanap ako ng trabaho na magpapayaman sa akin. Nangingiti namang napatitig si Adrian sa mukha ni Leslie. Natutuwa siya na komportable na ang dalagita sa kanya ngayon kumpara noong bagong dating pa lamang siya sa buhay nito. Inampon si Adrian ng Lola Esang ni Leslie noong nakaraang buwan nang minsan niya itong tinulungan ng pagnakawan ng matanda ng snatcher sa palengke. Galit na galit noon si Leslie dahil pinatira siya ni Lola Esang sa bahay ng mga ito at walang araw na hindi siya nito sinusungitan. Ngunit hindi naglaon, napalagay rin ang loob ng dalagita sa kanya nang mapatunayan niya rito na mabuti siyang tao. Gusto mo magpayaman? Tanong pa ni Adrian. Napakunot naman ng noo ang babae at sinimangutan si Adrian. Sino ba naman kasing ayaw yumaman? Halos lahat na yata ng tao sa mundo ngayon ay yun ang goal sa buhay. Sinong ayaw? Hindi ko ba masaya sa kung ano man ang meron ka ngayon, Leslie? Maingat na tanong ni Adrian. Para kasi sa kanya, bagaman payak ang pamumuhay ay maayos naman at masaya ang buhay ni na Leslie at Lola Esang. Sobrang swerte nga nito kumpara sa kanya na nanirahan noon sa lansangan dahil sa pagiging ulila sa mga magulang. Masaya naman, kasama ko si Lola eh. Pero kasi Adrian, hindi natin maitatanggi na mahirap ang walang pera. Nakakapagod na palagi na lang akong nasa ibaba. Sawa na ako sa pakiramdam na palaging minamaliit. Paliwanag naman ni Leslie sabay matamlay na bumuntong hininga. Pagkatapos niyon, pareho nang natahimik sina Adrian at Leslie. Kapwa na ilang ang dalawa dahil sa biglang pagseryoso ng kanilang pinag-uusapan. Ikaw, anong gusto mong maging pagtanda mo? Si Leslie naman ngayon ang nagtanong kay Adrian. Nahihiya namang umiti si Adrian at napakamot sa batok. Paano kasi nag-aalala siya na baka tuksuhin ni Leslie kapag nalaman ang pangarap niya? Baka kasi isipin nito na napakababaw niya. Gusto ko ng simpleng buhay, yung may disenteng trabaho, maayos na bahay, Tapos, nakaabang na sabi ni Leslie nang nagkaroon ng patlang sa pangungusap ni Adrian. Tumikim si Adrian at itinuon ng tingin sa babae. Gusto kong magkaroon ng sarili at masayang pamilya. Sandali namang napatitig si Leslie kay Adrian pagkatapos. Malungkot na napangiti. Hindi lingid dito na ulila ng lalaki sa tunay na mga magulang. At pati na rin sa babaeng umampon sa binata bago napunta sa kanila ni Lola Esang. Kaya naman nauunawaan ni Leslie kung bakit iyon ang pangarap ni Adrian. Bigla tuloy na konsensya ang dalaga sa naging pagtrato nito sa binata noon. Malaking pasasalamat ko na nakilala ko kayo ni Lola Esang, Leslie. Ha? Pati sa akin? Iyang salbahe ko sa iyo ah. Natawa naman si Adrian sa reaksyon ni Leslie pagkatapos. Marahan niyang pinitik sa noo ang dalaga. Oo, pati sa'yo. Totoo, maldita ka. Pero hindi ka masamang tao, Leslie. Tinanggap niyo ako ni Lola na walang kapalit. Higit pa ron, dahil sa inyo napatunayan ko na kahit gaano man naging kalupit sa akin ng kapalaran, mahal pa rin ako ng Diyos dahil binigay niya kayo sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, malamang nasa lansangan pa rin ako ngayon, nagugutom at namamalimos. Naiilang namang tumawa si Leslie. Para sa dalaga, hindi na to deserve ang pasasalamat ni Adrian. She was cruel and insensitive towards him. Pasensya na sa inasal ko sa'yo noon, Adrian ha. Inaamin ko mali ako ng akala sa'yo noon. Umiling-iling naman si Adrian. Wala yun. Naiintindihan naman kita. Nakangiting inakbayan ni Leslie si Adrian. Fine. Simula ngayon, magiging mabait na ako sa'yo. Kami na ni Lola ang pamilya mo ngayon. Pangako ko yan sa'yo. Natouch si Adrian sa sinabi ni Leslie. Napakasarap isipin na magiging parte na siya ng pamilya nito. Talaga? Walang bawian yan ha? Malapad ang ngiting sambit niya. Itinaas naman ni Leslie ang kanang palad bilang pangako, sabay tingala sa kalangitan na binabalot ng mga bituin. Makakaasa ka, Adrian. Simula sa araw na to, sanggang dikit na tayo. Hindi tayo maghihiwalay kahit na kailan. Saksi ang mga stars sa gabing to sa pangako ko. Magkatitigan na nagkangitian sina Adrian at Leslie. Masaya nilang tinatanaw ang bukas na kapwa nila'y pinangako sa isa't isa. Subalit kung gaano kabilis na binitiwan nila ang pangakong hindi mag-iiwanan, ganoon din para kabilis na mapapako yun, nang bigla na lang pumanaw ang kanilang Lola Esang. Inatake sa puso ang matanda, isang araw na wala sila sa bahay.
Ano nang gagawin natin, Adrian? Paano na tayo ngayong wala na si Lola? Umiiyak na tanong ni Leslie kay Adrian. Araw na ng libing ni Lola Esang at nasa sementeryo na silang lahat. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Leslie. Hindi nito malaman kung saan kukuha ng lakas, gayong si Lola Esang ang naging sandalan nito mula nang naulila ito sa mga magulang noong musmus pa lamang ito. Lumapit kina Adrian at Leslie si Tia Soledad, ang isa sa mga anak ni Lola Esang. Sinabi nito kay Leslie na sasama na si Leslie sa mga ito pauwi at doon natitira kasama ng mga pinsan nito. Si Adrian po, Tia. Nag-aalalang tanong ni Leslie. Hindi natin siya pwedeng isama, Leslie. Umiiling-iling at nakakunot na tugon ni Tia Soledad. Mahigpit na napahawak si Leslie sa kamay ni Adrian at naiiyak na umiling. Hindi nito pwedeng iwan si Adrian. Nakiusap ito sa tiyahin, subalit buo na ang desisyon ng ginang. Leslie, wag nang matigas ang ulo. Mahirap na nga para sa amin ng tiyo Andoy mong idagdag ka sa kailangan namin buhayin. Tapos ngayon gusto mo pang isama tong si Adrian? Leslie naman, hindi kami mayaman para magdagdag pa ng palamunin sa bahay. Pero Tia, pwede ko po bang makausap si Leslie sandali? Singit ni Adrian bago pa magkainitan sina Leslie at Tia Soledad. Pumayag naman si Tia Soledad at sinabing bilisan lamang nila dahil malapit na ang mga itong umalis. Shh! Huwag ka nang umiyak, Leslie. Pag-aalo ni Adrian sa dalaga. Mabigat din ang loob niya sa mga nangyayari, subalit hindi niya pinapahalata yun kay Leslie. Ayaw na niyang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman nito. Pero kasi Adrian, hindi naman pwedeng basta kanilang namin iwan. Nangako tayo, di ba? Walang iwanan? Sabi ni Leslie sa pagitan ng pag-iyak. Iniisip pa lamang nitong malalayo ito sa binata, ay sobra na itong nalulungkot. Kung ayaw kanilang isama, ako na lang ang sasama sa iyo, Adrian. Pwede naman yun, di ba? Pwede naman tayo magtrabaho pareho para makasurvive tayo. Malungkot nang ngumiti si Adrian habang pinipigilan ang sarili na maiyak. Alam niya sa sarili na imposible ang gustong mangyari ni Leslie. Mga bata pa sila at kailangan nila ng matandang gagabay sa kanila. Leslie, pamilya pa rin naman tayo kahit na mag-alayo tayo eh. At saka kung sasama ka sa akin, paano ng pangarap mong makapag-college at yumaman? Kakalimutan mo na lang ba yun? Pwede ko pa rin namang tuparin yun kahit tayo na lang ang magkasama. Kaya nga ako magtatrabaho, di ba? Giit pa ni Leslie. Leslie, hindi yun ganun kadali. Mga bata pa tayo. Hindi walang basta-basta tatanggap sa atin sa maayos na kumpanya. Anong kababagsakan natin? Kargador o di kaya itindera ng sampagita? Ayokong mangyari yun sa'yo. Oo ako, kaya kong magtrabaho ng kahit ano. Pero ikaw, dapat sa'yo ay nag-aaral. Pangarap mo yun, hindi ba? Gusto rin yun ni Lola Esang para sa'yo, kaya tuparin mo. Kinagap ni Leslie ang kamay ni Adrian at umiiyak na nagmakaawa. Nang tinawag na si Leslie ni Tia Soledad ay pinabitiw na ni Adrian sa kanya si Leslie, kahit labag sa kanyang kalooban. Tinalikuran na niya ito, subalit hinabol pa rin siya ng dalaga at niyakap ng mahigpit. Adrian, please, wag mo akong iwan. Hindi na rin napigilan ni Adrian ng mapaiyak. Niyakap niya si Leslie sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng ilang sandali, bumitiw na siya at patakbong nilisan ng sementeryo. Nag-iwan ng malaking patlang sa puso ni Adrian ang pagkakalayo nila ni Leslie. Hindi niya lubos akalain na mangungulila siya ng sobra sa presensya nito, kahit na sumaiksing panahon lamang sila nagkasama. Sa kabila ng lahat, ginawang inspirasyon ni Adrian ang mga nangyari para mas tatagan ng loob. Pinagsabay niya ang pag-aaral sa kolehiyo at pagtatrabaho sa isang fast food chain at pagkokonduktor sa terminal ng jeep tuwing weekends. Pilit siyang nagpakatatag habang nakatatak sa isip niya na magkikita silang muli ni Leslie. Hindi naman siya nabigo dahil pagkalipas ng 5 taon, muling nag-cruise ang mga landas nila sa isang bookstore kung saan nagtatrabaho si Leslie bilang isang cashier. Adrian! Tuwang-tawang tili ni Leslie nang makita si Adrian. Hindi nito napigilan ang lumabas ng counter at niyakap ang binata. Sobrang namiss kita, Adrian. Kumusta ka na? Hindi nagawang makapagsalita ni Adrian sa labis na pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya ngayon si Leslie, ang taong matagal na niyang inaasam na muling makita at makasama. Adrian! Pukaw ni Leslie sa pansin ni Adrian nang manatili ng nakatulala ang binata. Mabilis namang natauhan si Adrian pagkatapos ay yumakap din siya kay Leslie.
Sa muling pagtatagpo ng dalawa ay mas lalo pang naging matibay ang kanilang pagkakaibigan. Dumalas ang kanilang pagkikita hanggang sa hindi na malaya ni Adrian na unti-unti nang lumalalim ang pagtingin niya sa kaibigan. May problema ba, Adrian? Ba't ang tahimik mo? Usisa ni Leslie. Isang gabi nang mapansing walang kibo si Adrian habang kumakain sila sa gilid ng boulevard. Ha? Wala. Pilit ang ngiting tanggi ni Adrian. Nagtatalo naman kasi ang isip niya sa dapat na gawin tungkol sa nararamdaman para kay Leslie. Wala siyang lakas ng loob na magtapat dito. Bukod kasi sa wala pa naman siyang napapatunayan sa buhay, nangangamba rin siya na baka masira ang pagkakaibigan nila dahil sa hindi pala sila pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Anong wala? Namumutla ka. Talaga? Nabitin ng question mark sa dulo ng pagsasalita ni Adrian nang bigla na lang siyang hinalikan ni Leslie sa pisngi. Gulat niyang tiningnan ng dalaga. Para saan yun? Secret. Bumubungis-ngis namang sagot ni Leslie. Nanatiling nakatitig si Adrian kay Leslie, dahilan para mapilitan na itong magsalita. Alam mo bang nagsasalita ka habang tulog? Wika ni Leslie. Mas lalong naguluhan si Adrian. Ano naman ang kinalaman ng pagsasalita niya ng tulog sa halik nito? Nangingiti at tila kinikilig naman na nagpaliwanag si Leslie nang mabakas sa mukha ni Adrian ang pagkalito. Naalala mo ba last time na sinundo mo ako sa boarding house? Tapos nakatulog ka sa sala sa kahihintay sa akin na matapos ako mag-ayos sa kwarto? Panimulang tanong ni Leslie na tinugunan naman ng tango ni Adrian. Nung gigisingin na sana kita, sabi mo bigla. Humuso si Leslie at saka ginaya-gaya ang boses at paraan na pagsasalita ni Adrian. I love you, Leslie. Aniya saka muling bumungisngis ang dalaga. Napaawang naman ang bibig ni Adrian. Naitakip ng lalaki ang palad sa muka dahil sa pinaghalong hiya at kaba. Huling-huli na siya ni Leslie at hindi na siya nakakapag-deny pa. Inunahan na pala siya ng bibig niyang madaldal kahit tulog na magtapat sa dalaga ng pag-ibig niya dito. Ano, tutunga ka na lang ba dyan, Adrian? Tanong ni Leslie nang hindi na nakapagsalita ang kausap. Nangingiti nitong hinawakan ang lalaki sa mga pisngi at mabilis na ginawaran ng halik sa labi. Mahal din kita, Adrian. Matagal na. Pag-amin niya sa binata. Ilang segundong pinroseso ng utak ni Adrian ang mga ipinahayag ni Leslie. Nang matauhan, hindi niya napigilang buhatin ang dalaga at humiyaw sa sobrang tuwa. Yes! Mahal din ako ni Leslie! Humahalakhak niyang sigaw, dahilan para pagtinginan sila ng mga tao sa paligid. Sa gabi ring yun, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang relasyon. Mas naging sweet pa sila sa isa't isa at hindi naglaon, nagpasya na rin silang timira sa iisang bubong. Naging magkatuwang sila sa pagtatrabaho at kahit mahirap minsan ang buhay, hindi nila halos alintana yun dahil magkasama nilang hinaharap yun. Isang umaga habang kumakain ng agahan, nagulat si Leslie nang ipaalam sa kanya ni Adrian na plano nitong pansamantalang huminto sa pag-aaral. Bakit ka hihinto? Tumaas ba ang tuition? Pwede naman ako magdagdag ng sideline kung yun ang problema eh. Nanghihinayang si Leslie na pahintuin si Adrian. Lalo pat incoming third year na ito sa susunod na semester bilang business management student. Hindi sa ganun, Les. Sagot ni Adrian na hindi na nabigla sa naging reaksyon ni Leslie. Ano? Adrian, sayang naman kung hinto ka pa. Mag-third year ka na next sem. Leslie, gusto mo ba mag-aral ulit? Biglang tanong ni Adrian. Natigilan naman si Leslie at napakunot noo. Anong ibig mong sabihin? Hinitian ni Adrian si Leslie at hinawakan ng kamay nitong nakapatong sa ibabaw ng mesa. Gusto kasi kitang i-enroll next sem, Les. Gusto kong tuparin mo ang pangarap mong mag-college. Mabilis namang binawi ni Leslie ang kamay kay Adrian at naluluhang tinitigan ng binata. Totoong pangarap ni Leslie ang makapag-college, pero hindi ito matutuwang abutin yon kung ang future naman ng lalaki ang maisasakripisyo. Sa tingin mo matutuwa ako sa plano mong yan, knowing na titigil ka para bigyan daan ng pangarap ko? Hindi, Adrian. Matipid ang ngiti na tumango-tango si Adrian. Kutob na niya na mahihirapan siyang kumbinsihin ng kasintahan. Sa maghapong yun, hindi siya tumigil sa pagsuyo rito at sa pag-e-explain ang gusto niyang mangyari. Sa huli, nagbunga naman ang effort niya. Napapayag niya rin ang nobya. Basta ipangako mo na babalik ka sa pag-aaral ulit, Adrian, ha? Pag nakagraduate na ako naman na magpapaaral sa'yo. Naiiyak na wika ni Leslie pagkatapos ay yumakap to kay Adrian.
Nangingiti namang ginantihan din ng yakap ni Adrian si Leslie. Wala siyang ibang hangarin kundi ang maibigay ang lahat ng magagandang bagay rito. Kahit igapang niya ang pag-aaral nito, gagawin niya. Matupad lang ang pangarap nito. She was his dream, and he's grateful na matutupad yun. Ngayon, ang pangarap naman nito ang gusto niyang matupad. I want you to reach your dream, Leslie. Gagawin ko lahat na makakaya ko para maabot mo yun. Para tustusan ng pang-araw-araw na pangangailangan at pag-aaral ni Leslie, nagtrabaho bilang isang driver si Adrian sa isang mayaman at kilalang pamilya sa kanilang bayan. Masaya siya sa bago niyang trabaho dahil higit na mas malaki ang sahod niya rito kumpara sa dating mga trabaho. Samantala, si Leslie naman ay nagsimula na sa pag-abot ng kanyang pangarap. Nag-enroll siya bilang education student. Bagaman medyo nahihirapan sa pag-a-adjust dahil matagal na nahinto, lagi niya nalang iniisip ang sakripisyo para sa kanya ni Adrian. Dahil doon ay lumalakas ang loob niya. Excuse me, pwede ba ako makishare sa table mo? Mula sa librong binabasa, napaangat ng tingin si Leslie sa lalaking kumatok sa kanyang mesa. Nasa library siya ngayon at kasalukuyang nagre-review para sa darating na midterm. Napatulala si Leslie nang mamukaan ng lalaki. Charlie? Gulat na bulalas ni Leslie sa kanyang ex-boyfriend. Anak si Charlie ng dating amo ng tiya solidad niya. Gwapo ito at mayaman. In short, langit ito at lupa siya. Ang katayuan din ng lalaki sa buhay ang dahilan kung bakit mabilis na nagtapos ang kanilang relasyon. Nang natuklasan ng ina ni Charlie ang namamagitan sa kanila, kaagad sila nitong pinaghiwalay. Pinagbantaan siya nito na tatanggalin sa pagiging kasambahayan tiyahin niya. Samantalang si Charlie naman ay pinadala nito sa ibang bansa. Hindi nga ako nagkamali. It's really you, Leslie. Nakangiting sambit ni Charlie. Halos wala pa rin itong pinagbago. Gwapo pa rin at aristokratong tingnan. Akala ko nasa Taiwan ka. Tanong ni Leslie na hindi pa rin nakakabawi sa pagkabigla. Sa tagal nating hindi nakita, yan lang ba ang sasabihin mo? Wala man lang ba akong hug dyan? Pabiro namang tanong ni Charlie sa halip na sagutin ang tanong ni Leslie. Mahinhin namang natawa si Leslie. Wala pa rin pinagbago ang dating kasintahan. Makulit at palabiro pa rin ito. Nagkwentuhan sina Leslie at Charlie tungkol sa mga nangyari sa kanila ng mga panahong magkalayo sila. Maraming masasayang nangyari at may mga nakakalungkot din. Unti-unting napawi ang ngiti ni Charlie nang matuklasang may boyfriend na pala si Leslie. So, ang boyfriend mo pala nagpapaaral sa'yo. He must be a good person. Nag-aalang ang sambit ni Charlie pagkatapos ay malungkot na napangiti. Ang totoo kasi ay umasa ito na pwede pang maayos ang relasyon nila ni Leslie pagkabalik nito ng Pilipinas. Pinag-igi ni Charlie ang pag-aaral sa Taiwan sa paniniwala na kapag na-establish nito ng mabuti ang future nito, ay kaya na nitong maipaglaban sa mama nito, ang babaeng pinakamamahal. Subalit mukhang nahuli na ito nung dating. Oo, si Adrian. Naalala mo yung kinukwento ko sa'yo noon na binatang kinupkup namin ng lola ko? Siya yun. Sabi pa ni Leslie. How can he forget? Si Adrian ang palaging bukang bibig ni Leslie noon pa man. Kahit nga noong sila na, si Adrian pa rin ang palaging laman ng kwento ng dalaga. Kahit wala ang presensya ni Adrian, pakiramdam ni Charlie ay kakompetensya nito sa atensyon ni Leslie ang lalaki. I never had a girlfriend after you, Leslie. Malungkot na pag-amin ni Charlie. Honestly, I really thought na pwede pa tayo magkaroon ng chance pag uwi ko dito. I was really hoping that you would wait for me. Natameme naman si Leslie. Nakonsensya siya bigla. Guilty siya sa kadahilan ng naging boyfriend niya lang si Charlie noon dahil naaalala niya minsan si Adrian dito. Bukod doon, inisip niya rin na baka ang binata ang solusyon para matakasan niya ang kahirapan. Alam niyang mali, but she was desperate and immature back then. Pinagsisisihan niya ang nagawang yun kay Charlie, kung kaya't she ended up agreeing with his mother's demand na layuan to. After all, totoo naman ang sinabi nito na pera lang ang habol niya sa binata. Pero pinag-aralan naman niyang mahalin si Charlie. Sadya lamang hindi sila ang meant to be. Hindi naman niya alam na ganito pala talaga kaseryoso sa kanyang lalaki. Madali niya itong nakalimutan, pero si Charlie pala ay umaasa pa rin sa kanya hanggang ngayon. I'm sorry, Charlie. Nakayok kong paghingi ng tawad ni Leslie. Nakangiting umiling-iling si Charlie. Walang kasalanan si Leslie. Hindi niya kasalanan na naging mahirap siya. Don't be. Wala kang kasalanan. I was incompetent back then. Hindi kita pinaglaban kay Mom.
But I've changed less. Hindi na ako yung dating Charlie. Kaya na kitang ipaglaban kahit kanino. Pero kasi Charlie, I'll take you back, Leslie. As long as you guys aren't married yet, I'll keep confusing you. Hanggang sa ma-realize mo na ako ang tamang tao para sa'yo. Nakangiti at determinadong dagdag ni Charlie. Tinotohanan nga ni Charlie ang sinabing babawiin nito si Leslie. Araw-araw nitong pinupuntahan sa apartment si Leslie upang suyuin, kahit palantaran na itong iniiwasan ng dalaga. He made every effort para lang maiparamdam na sincere ito sa atensyon nito kay Leslie. Hindi rin nagtagal, nakarating kay Adrian ang balita tungkol kay Charlie. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na naging kasintahan ito noon ni Leslie. Wala namang kaso sa kanya yon, subalit ang hindi niya maunawaan kung bakit walang sinasabi sa kanya si Leslie tungkol sa pagbabalik ng ex nito. Isang gabi, magkatabing nagpapahinga sa kama sina Adrian at Leslie. Akmang tatanungin na ni Adrian si Leslie ng tungkol kay Charlie, nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa kanyang amo. Pinagsusundo nito sa kanya ang anak nitong si Santino na nasa bar daw at lasing na lasing na. Aalis ka ng ganitong oras, Adrian? Inaantok na tanong ni Leslie. Tumingin ito sa orasan at nakitang pasado 11:00 na ng gabi. Malambing namang hinalikan ni Adrian sa noo si Leslie at sandaling tinitigan ang nakasimangot nitong muka. Inaantok man at pagod na sa maghapong trabaho, wala siyang choice kundi umalis. Kailangan niya rin kasi ng ekstrang kita pandagdag sa gastusin sa pag-aaral ni Leslie. Hindi rin maiwasang mag-alala ni Adrian kay Leslie. Napansin niya kasi nitong mga nakaraan na napapadalas ang mood swings nito. Tahimik ito minsan at may mga pagkakataon din na medyo malamig na ang pakikitungo sa kanya. Kung minsan nga ay tila hindi rin nakikinig sa kanyang mga kinukwento. Pero hindi na niya yun pinapansin. Iniisip na lang niya na baka stress sa eskwela ang nobya. Mabilis lang ako, promise, sabi ni Adrian kay Leslie. Pagkatapos ay hinintay niya na marinig mula rito ang matatamis na salitang ingat at I love you, na madalas nitong sinasabi sa kanya sa tuwing aalis siya ng bahay. Subalit sa huli, nadismaya siya sa naging tugon nito. Huwag mong kalimutang ilak ang pinto pagkaalis mo. Walang ganang sabi ni Leslie. Pagkatapos ay pumihit na ito ng higa patalikod sa kanya. Sige, matamlay namang sagot ni Adrian at saka nagtatampong umalis na ng bahay. Hanggang sa makarating sa bar, laman pa rin ang isip ni Adrian ang kakaibang kinikilos ni Leslie. Nadatan niya si Santino at ang mga kaibigan nito na nasa labas na ng bar. Mga lasing na ang mga ito, maliban sa isa, si Charlie. Kilala niya ang lalaki. Minsan na niyang nakita si Charlie nang minsang sunduin niya sa university si Leslie. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Adrian. Posible kaya na si Charlie ang dahilan ng pagbabago ni Leslie? Nagbago na ba ang isip ni Leslie at gusto na nitong bumalik sa lalaking to? Mabilis na napailing-iling si Adrian dahil sa naisip. Nagilty siya sa pag-iisip ng masama kay Leslie. Alam niyang hindi ito ganoong klase ng babae. He was just being insecure towards Charlie dahil sobrang laki ng agwat ng estado ng mga buhay nila. Kayang-kaya nitong ibigay ang lahat ng magagandang bagay kay Leslie na hirap siyang ibigay. Isinantabi na lamang ni Adrian ang gumugulo sa isip at nagpa siyang ayain ng si Santino na umuwi. Ngunit hindi naging madali yun dahil hindi pa pala ito tapos sa pakikipag-alaskahan sa mga kaibigan nito. Kita mo mga to, Adrian, minamaliit ako. Lasing na sambong ni Santino kay Adrian pagkatapos itong tuksohin ng mga kaibigan. Hinamon si Santino ng isa sa mga kaibigan sa isang karera. Hindi naman ito inatrasan ng hamon. Hindi nakapalag si Adrian nang agawin sa kanya ni Santino ang susi ng sasakyan. Sinubukan nila ni Charlie na sawayin ito dahil delikado, subalit hindi nagpaawat sina Santino. Wala nang ibang nagawa si Adrian kundi ang samahan si Santino sa kotse sa kabila ng nakaambang panganib. At hindi nga siya nagkamali. Hindi pa man sila nakakalayo ay nangyari na ang pinag-aalala niya. Isang matandang tumatawid sa highway ang nabundol ni Santino. Pagkatapos mabangga ang matanda, dire-diretso naman silang sumalpok sa isang kotse. Kaagad na nawalan ng malay si Adrian sa lakas ng impact. Sa ospital na siya binalikan ng ulirat nang marinig ang umiiyak na boses ni Leslie. Adrian, naririnig mo ba ako? Unti-unting nakahinga ng maluwag si Leslie nang makitang nagkakamali na si Adrian. Yung matanda. Kamusta yung matanda? Nag-aalalang tanong ni Adrian. Pinilit niyang bumangon sa kabila ng hilo at sakit ng ulo na nararamdaman. Adrian,
Naluluhang sambit ni Leslie. Pagkatapos ay nakayuko itong umiling-iling. Wala na siya, Adrian. Sobrang nanlumo si Adrian sa nalaman. Hindi pa man lubusang nagsisink in sa kanya ang mga nangyari. Bigla namang dumating ang mga pulis at sapilitan siyang inaresto ng mga ito. Sandali lang po, sir. Kagigising niya lang. Wag po muna niyo siya hulihin. Hindi pa nga gumagalaw yung mga sugat niya, oh. Umiiyak na pakiusap ni Leslie sa mga pulis habang yakap ang naguguluhang si Adrian. Sir, bakit niyo ako hinuhuli? Wala ho akong kasalanan. Natataranta at naguguluhang sabi ni Adrian. Leslie, sa kabila ng kanilang pagpapaliwanag at pagmamakaawa, hindi sila pinakinggan ng mga pulis. Pagdating sa presinto, saka lamang natuklasan ni Adrian ang ginawa ng kanyang amo. Santino and his father framed him up. Siya ang itinuro ng mga ito na may kasalanan sa nangyaring aksidente. Iba talaga ang nagagawa ng pera, pati batas ay kayang manipulahin. Lumipas ang mga linggo na nasa bilangguan pa rin si Adrian. Mas lalo ring bumigat ang nararamdaman niya nang bigla na lamang tumigil sa pagdalo sa kanya si Leslie. Pagkatapos nitong mangako na gagawa ng paraan para makalabas siya. Isang umaga, nagulat si Adrian nang malaman na lalaya na siya. Nalaman niya na si Charlie ang nagpiyansa sa kanya. Napag-alaman niya rin na nakipag-usap ito sa kanyang abogado at nagbigay ng mga ebidensyang makapagpapatunay na inosente siya at si Santino talaga ang mapilit na makipagkarera. Gayunpaman, ay hindi naman nakulong si Santino dahil nakipag-areglo ang pamilya nito sa pamilya ng matandang nabundo nito. Binayaran ng mga ito ng milyon ng anak ng matanda. Naisip ni Adrian na kung hindi tumistigo si Charlie, malamang ay mabubulok siya sa kulungan na walang kasalanan. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat siya sa lalaki, kahit na sa abogado lamang ngayon na ipaabot. Pagkalaya niya, kaagad siyang umuwi sa pagkasabik na makita at makasama ulit si Leslie. Subalit laking pagkadismaya niya nang matuklasang kaya pala hindi na ito nakakadalaw sa kanya ay dahil sumama na ito kay Charlie. Sagutin mo, please. Naiiyak na sabi ni Adrian habang sinusubukan tawagan si Leslie. Nakahinga siya ng maluwag nang sumagot to. Leslie, nasan ka? Nakauwi na ako sa bahay. Nakalaya na ako. Sabi niya sa nanginginig na boses. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita si Leslie. Hindi na ako babalik dyan, Adrian. Malamig na sagot nito mula sa kabilang linya. Takot at sakit ang nararamdaman ni Adrian. Subalit pinilit niyang wag lamunin ng kanyang emosyon. Pwede ba tayong magkita? Mahinahon niyang pakiusap kay Leslie. Pumayag naman si Leslie at nagkasundo silang magkikita sa Boulevard kung saan madalas silang mamasyal noon. Leslie. Hindi napigilan ni Adrian na yakapin si Leslie nang magkita sila sa Boulevard. Ngunit sobra siyang nasaktan nang sa halip na gantihan siya ng yakap, ay marahan siya nitong tinulak palayo. Dahil doon, hindi na niya napigilan ng mapaiyak. Bakit? Naghihinanakit na tanong niya sa dalaga, subalit wala siyang natanggap na sagot mula rito. Si Charlie ba? Ito ba ang kapalit ng pagtulong niya sa akin para makalaya? Hindi sa ganun, Adrian. Hindi makatingin kay Adrian na sagot ni Leslie. I'm sorry. Tanging nasabi niya. Bakit ka nagsasorry? Sasama ka pa rin naman sa akin, di ba? Ako pa rin naman ang mahal mo, di ba? Nakayuko namang umiling si Leslie at mabilis na pinahid ang luhang gumapang sa pisngi. Bakit ka ba nagkakaganyan? Okay naman tayo nang huli tayong nagkita ah. May kasalanan ba akong nagawa? Bakit bigla-bigla mo na lang akong gustong iwan? Sabihin mo, Leslie. Magsalita ka, pakiusap. Kasi mahirap ka, Adrian. Sawang-sawa na akong makisama sa'yo. Ayoko na magtiis sa gaya mong isang kahig isang tuka. I'm leaving you because you have nothing. Hindi mo kayang ibigay ang mga bagay na kailangan ko. At kahit magkanda ko baka pa sa pagtatrabaho, hindi mo maibibigay ang mga yon. Pagod na akong maging mahirap, Adrian. Hindi ko na kaya. Sobrang nasaktan si Adrian sa mga salitang binitiwan ni Leslie. Subalit naniniwala siya na hindi sinasadya yun ng babae. Umaasa pa rin siya na nabigla lamang ang babae dahil sa nangyari sa kanya. Sa tingin mo ba talagang paniniwalaan kung kasinungalingang yan, ha, Leslie? Hindi ako naniniwala na kaya mo kong iwan dahil lang mahirap ako. Sanay tayong dalawa sa hirap mula pa noon. Ngayon ka pa ba susuko? Nasaan si Charlie? Gusto ko siyang makausap. Hindi ka nakikinig, Adrian. Ayoko na sa'yo. Kung sa'yo ako sasama, I will never be able to achieve my dream.
Napahinto si Leslie sa pagsasalita nang bigla siyang hinalikan ni Adrian sa labi upang patahimikin. Itinulak niya ito at sinampal. Nagulat naman ng lalaki sa ginawa niya. Kung totoong mahal mo ko, hahayaan mo na akong sumama kay Charlie. Buo na ang pasya ko, Adrian. Pinuputol ko ng relasyon natin. Pero hindi mo siya mahal. Kaya ko siyang mahalin. After all, kaya niyang ibigay ang mga bagay na kailanman ay hindi mo maibibigay sa akin. Kaya please, hayaan mo na ako, Adrian. Sa kanya ako magiging totoong masaya. Putol ni Leslie sa sinasabi ni Adrian. Pagkatapos ay tinilikuran na nito si Adrian upang umalis. Subalit pinigilan pa rin ito ng binata. Let go, Adrian. Break na tayo. Please, tama na. Alam kong hindi mo to gusto, Leslie. Sabihin mo, magkano bang binayad niya sa piyansa ko? Magdadoble kahit ako. Gagawin ko lahat para mabayaran si Charlie. Basta huwag ka lang sumama sa kanya. Leslie, please. Napaluhod na si Adrian sa pagmamakaawa. Hindi na ako pwedeng sumama sa'yo, Adrian. Ayoko na sa'yo. Pumikit si Leslie at huminga ng malalim. Saka nagpatuloy sa pagsasalita. I'm pregnant. Natigilan si Adrian sa narinig. Ano? Ang sabi ko, buntis ako, Adrian. At si Charlie ang ama. Nanlulumo at nanghihina na napabitiw si Adrian kay Leslie. Ni hindi na rin niya ito nagawa pang habulin ng patakbo na itong umalis at sumakay sa pulang kotse na nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Hindi niya lubos akalain na may mas idudurog pa ang puso niya sa araw na yon. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na magagawa sa kanya ni Leslie ang ganoong klase ng kataksilan. Bakit mo nagawa sa akin to, Leslie? Bakit? Umiiyak na naitakip ni Adrian ng palad sa muka. Ningit kay Adrian na ginawa ni Leslie ang lahat ng yun para protektahan siya. Kapalit kasi ng ginawang pagtulong ni Charlie para mapalaya si Adrian, ay hiningi ng binata na pakasalan ito ng dalaga. Ang kagipitan ni Leslie ang nasilip na paraan ni Charlie upang tuluyang mabawi kay Adrian. At para masiguro na hindi sisira sa usapan, napilitan ito na takutin si Leslie na gagawing miserable ang buhay ni Adrian, oras na hindi tumupad sa pangako ang babae. Alam ni Charlie na maniniwala si Leslie. Dahil noong bata pa man sila, ay nasaksihan na nito kung gaano makapangyarihan ang pamilya ni Charlie. Kayang-kaya ng mga itong gawin yun sa mga katulad ni Adrian na walang sinabi sa lipunan. You made the right decision, Leslie. Pangako, hindi mo pagsisisihan na kung pinili mo. I'll make you the happiest woman in this world. Malambing na sabi at pangako ni Charlie kay Leslie mula sa driver's seat habang tahimik lamang na umiiyak si Leslie. Dinaman naman ni Leslie ang kanyang sinapupunan. Nakakalungkot isipin na sa halip na maging isang magandang balita sa kanila ni Adrian ang pagbubuntis niya, ay ginamit na yung paraan para durugin ang puso ng binata na sana'y magiging ama ng dinadala niya. Mamahalin kita ng sobra, Leslie. Pati ang magiging anak mo. Mamahalin ko siya na parang tunay kong anak. Dagdag pang pangako ni Charlie. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Ganoon nakahaba ang panahong dumaan. Subalit para kay Adrian, tila kahapon lamang nangyari ang lahat. Wala sa wisyong natagpuan na naman niya ang sarili sa boulevard kung saan sila huling nagkita ni Leslie. Ang dati masayang lugar ay isa na ngayon sa pinakaayaw niyang puntahan. Subalit ewan ba niya kung bakit bigla na naman siyang dinala roon ng kanyang mga paa. Isinusumpa ko. Mararamdaman mo rin ang sakit na ipinaramdam mo sa akin, Leslie. Umiiyak na namang sabi ni Adrian. Pagkatapos matalim ang mga matang tiningnan ng mga bituin sa kalangitan. Saksi ang mga bituin sa sumpa kong ito. Bumalik sa pag-aaral sa kolehiyo si Adrian at mas nagsikap pa sa pagtatrabaho. Hanggang sa nakilala niya si Eliza noong minsang tinulungan niya ito ng muntik ng pagsamantalahan ng isang lasing na lalaki malapit doon sa boulevard. Labis ang pasasalamat sa kanya ng Tito Anton ni Eliza na siyang guardian nito. Kapalit ng pagtulong niya, nagpresinta ang tito nito na ito na magpapaaral sa binata. Bukod doon, binigyan din siya nito ng trabaho sa kumpanya. Sinamantala ni Adrian ang oportunidad na ibinigay sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting umasenso si Adrian. Nakapagpatayo na siya ng sariling negosyo na sumisentro sa pagkakalakal ng mga damit. Naging ganap siyang CEO dahil sa pagsusumikap at determinasyon. At ang kasama niya sa pag-abot ng tagumpay na yon ay walang iba kundi si Eliza, na hindi naglaon ay naging kasintahan niya rin.
Bagaman hindi kasing alab ng pagmamahal niya kay Leslie ang nararamdaman dito, pumayag siyang maging karelasyon ito. Maganda at mabait si Eliza. Higit sa lahat, hindi nito tiningnan ang agwat ng estado nila sa buhay. Hindi katulad ni Leslie na iniwan siya dahil sa mahirap lamang siya. "How do I look, Adrian?" Tanong ni Eliza kay Adrian. Isang gabi nang dumalo sila sa birthday celebration ng isa sa mga kliyente niya. "You look beautiful as always," sagot ni Adrian sa kasintahan habang may matipid na ngiti sa labi. Sa gitna ng kasiyahan, isang pamilyar na muka ang hindi inaasahang makikita ni Adrian. Si Leslie. At syempre, kasama rin nito ang asawang si Charlie. "That's Mr. Villaruel and his wife Leslie." Wika naman ni Eliza nang mapansing nakatingin si Adrian sa mga to. Wala itong kamalay-malay sa naging ugnayan ng nobyo sa mag-asawang Villaruel. Nagtaka si Adrian sa nakitang ayos ni Charlie. Bagaman malusog tingnan, napukaw ang pansin niya sa ayos nito. Bakit ito naka-wheelchair? Nagpatuloy sa pagsasalita si Eliza tungkol sa mag-asawang Villaruel. Natuklasan ni Adrian na nasangkot sa isang car accident nitong nakaraang taon si Charlie. Maswerte raw na nakaligtas ito, subalit bigo naman ng mga doktor na maisalba ang mga binti nito. Hindi na nakaangal pa si Adrian nang hinila siya ni Eliza patungo kay Leslie upang batiin ang mga to. Katulad niya, nagulat din si Leslie nang makita siya. "It's good to see you again, Adrian." Nakangiting bati ni Charlie. "You've changed." Dagdag pa nito, sabay pinasadahan ng tingin si Adrian. "You too." Balik naman ni Adrian na hindi na itago ang pagkagulat sa sinapit ni Charlie. "Yeah, I'm being punished." Sagot naman ni Charlie na tila ba nababasa ang laman ng utak ni Adrian. Sabay tawa ng makahulugan. Nagulat naman si Eliza na magkakilala pala ang tatlo. "We met before, and it's a long story." Matipid na paliwanag ni Charlie kay Eliza nang mag-usisa ito. Nagpaalam si Eliza kay Leslie na sandaling hihiramin si Charlie para dalhin sa Tito Antonito. Minsan din kasi naging kliyente ni Charlie ang tito ng dalaga noong nagtatrabaho pa ito sa prosecutor's office. Hindi naman mapakali si Leslie ngayong naiwan siya kasama si Adrian. Sobrang layo na ng itsura ng lalaki kumpara noon. Mas gumwapo ito ngayon at halatang nakaangat na sa buhay. Masaya naman siya sa narating nito. Sobrang saya niya dahil hindi naging hadlang ang nakaraan nila para itigil ng lalaki ang buhay nito at pangarap. Pangarap na magkasama sana nilang inabot, ngunit hindi natupad. "Kumusta ka na?" Kinakabahang pagbasag ni Leslie sa katahimikang namamagitan sa kanila ni Adrian. Patuloy lang si Adrian sa pag-inom ng wine simula nang umalis si Charlie at Eliza kanina. "Better." Matipid at malamig namang tugon ni Adrian. Nakagat ni Leslie ang ibabang labi sa lamig na pakikitungo ni Adrian. Ramdam niya na hindi pa rin siya nito napapatawad. Well, hindi naman kasi ganun kadali na patawarin siya pagkatapos ng ginawa niyang pag-abandon na rito. "Natupad mo na ang pangarap mo." Biglang sabi ni Adrian, pagkatapos ay pinasadahan nito ng tingin si Leslie. Mas gumanda pa ang babae, at kahit sino man ang tumingin ay walang mag-aakala na nagmula siya sa hirap. She looked sophisticated and a lot more attractive than the other women in that event, kahit kay Eliza. Hindi nagawang makapagsalita ni Leslie dahil sa mapanghamak na tingin sa kanya ni Adrian. Adrian let out a scoff. Nainsulto at nasaktan siya lalo. "You finally achieved your dream. You became rich just like what you wanted." Dagdag pa ni Adrian habang walang kaide-ideya na magpasa hanggang ngayon ay labis pa rin ang pangungulila sa kanya ni Leslie. Gustuhin mang yakapin ni Leslie kanina si Adrian, ngunit hindi niya magawa dahil nakapangako na siya kay Charlie noon pa. At kasama sa agreement nila nakakalimutan na niya si Adrian. Maaaring sa salita at sa gawa ay nakalimutan na niya si Adrian. Ngunit sa puso at isip ay ang lalaki pa rin ang nakaukit doon. Hindi na lamang kumibo si Leslie. Hindi niya naman kasi masisisi si Adrian kung bakit galit pa rin ito sa kanya. Mabigat ang loob na lumabas na lamang siya sa gusali at mas piniling sa kotse na lamang hintayin si Charlie. Masyado lamang niyang sasaktan ang puso niya kung mananatili siya sa party kasama si Adrian. Malalim na ang gabi nang nakauwi sina Leslie at Charlie sa kanilang mansyon. Pagkatapos silipin ng anak na si Steffi sa kwarto nito, ay nagtungo na rin si Leslie sa kwarto nila ni Charlie. "Do you regret leaving, Adrian?" Tanong ni Charlie matapos niyang alalayan ito sa paghiga sa kanilang kama.
Bakit mo naman naitanong yan? Patanong ding sagot ni Leslie. He's a successful man now. Hindi katulad ko na isang lumpo. Malungkot ang ngiti na hinaplos ni Leslie ang pisngi ni Charlie. Kilala niya ito. He's feeling insecure towards Adrian. Simula yata nang nalumpo ito ay halos lahat ng lalaki ay kinaiinggitan na nito. Maayos ang buhay namin ni Steffi dahil sa iyo, Charlie. Utang namin sa iyo kung ano mang meron kami ngayon. Bukod doon, malaking pasasalamat ko sa iyo kasi minahal mo ang anak ko na parang tunay mong anak. Wala kang dapat ipag-alala. Malungkot namang napangiti si Charlie, saka tumango-tango. Pero hindi pa rin sapat yun para matutunan mo akong mahalin, Les. Hindi naman nakasagot si Leslie sa katotohanang tinura ni Charlie. Malungkot na bumuntong hininga si Charlie. Nagsisisi ako, Leslie. Mahal ko kayo ni Steffi. Pero I can't help but feel guilty dahil sa kasalanan ko sa inyo. Kailanman, hindi ka naging masaya sa akin. And that breaks my heart. Siguro nga kaparusahan tong pagkakalumpo ko dahil sa ginawa ko sa inyo ni Adrian. I'm so sorry. Masyado lang kitang mahal kaya ayokong mawala ka sa buhay ko. Naluluha namang hinawakan ni Leslie ang kamay ni Charlie. Saka umiling. Totoo na mali ang ginawa nito noon sa kanila ni Adrian. Subalit nauunawaan niya na nagawa lamang nito yon dahil sa pagmamahal sa kanya. Naisip niya rin na marahil ang pagkakahiwalay niya kay Adrian ay parusa rin sa kanya dahil sa ginawa niyang paggamit noon kay Charlie. Ngunit ganoon pa man ay nagbunga para kay Adrian ang pagkakamali nila pareho ni Charlie. Kahit paano ay gumagaan ang loob ni Leslie kapag naiisip na tagumpay na sa buhay ang lalaking pinakamamahal niya mula noon hanggang ngayon. Don't say that. Hindi ka masamang tao, Charlie. You've been a wonderful husband to me and a father to our daughter. Your accident never made you less as a man. Makakaasa kang kahit ano pang nangyari sa'yo, kahit hindi ka makalakad habang buhay. Tutuparin ko ang pangako ko na mananatili ako sa buhay mo. Kami ng anak mo. Aalagaan kita at hindi pababayaan, okay? Salamat, Leslie. Ikaw ang buhay ko. Kayo ng anak natin. Ikamamatay ko kapag nawala kayo sa akin. Alam kong hindi mo ako kailanman minahal, pero tanggap ko yun. Manatili ka lamang sa buhay ko ay kontento na ako. Walang kamalay-malay sina Leslie at Charlie na nakatayo sa labas ng kanilang kwarto ang ina ng lalaki. Nagpupuyos ito sa galit matapos matuklasang ang pinakamamahal nitong apo na si Steffi ay hindi naman pala totoong anak ng uniko iho nito. Kinabukasan, umalingaw-ngaw sa mansyon ng mga Villaruel ang sumisigaw na boses ng ina ni Charlie. Sandali lang po, ma. Magpapaliwanag po ako. Umiiyak na pakiusap ni Leslie sa binan habang hila-hila siya nito sa buhok at pinalalayas na sila sa mansyon. Iyak naman ng iyak ang 5 taong gulang na si Steffi na walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa kabila ng pagmamakaawa, kinaladkad pa rin si Leslie ng ginang patungo sa pinto. Natigil lamang ang ginang nang marinig ang boses ni Charlie. Oras na palayasin niyo mag-ina ko. Kasama nila akong aalis. Napalingon ang ginang sa naka-wheelchair na anak. Son, nahihibang ka na ba? All this time piniperahan ka lang ng gold digger na to. Hiwalayan mo na siya. Hindi sila nararapat sa pamilya natin. It was all my idea. Akong pumilit sa kanya na pakasalan ako, Mommy. Leave her alone. Ipinaliwanag ni Charlie sa ina ang tunay na nangyari noon. At dahil doon ay mas lalong nagwala sa galit ang ginang. Pilit pa rin itong pinalalaya sina Leslie. Subalit nang matigas din si Charlie. Pinagbantaan nito ang ina na kailanman ay hindi na nito makikita si Charlie sa oras na saktan pa ng ginang si Leslie. Sa takot na mawala ang anak, walang nagawa ang ginang kundi ang hayaan si Charlie sa gusto na manatili sa bahay nila si Leslie. Nagpa siyang umalis ang ginang at nagpakalayo-layo muna ng ilang araw dahil sa tampo sa martir na anak. Nagagalit ito sa wagas na pagmamahal nito kay Leslie. Pagmamahal na wala na sa tama. Should I give you back to him? Tanong ni Charlie kay Leslie. Isang gabi habang magkatabi sila sa kama. Malalim na napabuntong hininga si Leslie sa isipin na yon habang nakasandal sa headboard ng kama. Kung ganun nga lang kadaling gawin ang sinasabi ni Charlie, bakit hindi? Isa pa, paano naman siya babalik kay Adrian? Gayong may alaysa na ito. Hindi mo man lang ba talaga ako minahal, Leslie? Kahit kaunti. Napapikit si Leslie at napabugan ng hangin sa tanong ni Charlie. Wala siyang lakas ng loob na sagutin yon. Totoo na sinubukan niya itong mahalin. Ngunit sadyang hindi niya kayang diktahan ng puso.
Si Adrian pa rin ang sinisigaw nito kahit nalantaran naman ng pagmamahal at kabutihan ni Charlie sa kanya. Kumatok sa pinto ang yaya ni Steffi. Sinabi sa kanila nito na umiiyak si Steffi at hindi raw ito makatulog. Sige na, go to her. Matamlay namang sabi ni Charlie kay Leslie. Bago tuluyang lumabas ng silid, sandali munang nilingon ni Leslie si Charlie. Nakangiti man, matignan na malungkot ito base sa emosyong nakikita niya sa mga mata nito. Naging mabuting asawa sa kanya si Charlie. Subalit nakalulungkot isipin na hindi niya magawang suklian ng pagmamahal nito. Hi honey, hindi ka raw po makatulog sabi ni Yaya? Why? Nakangiting tanong ni Leslie sa anak na si Steffi nang puntahan niya ito sa silid. Mommy, there is a monster under my bed. Kinain niya po si Granny kasi inaway ka po niya. Sumbong naman ni Steffi. Matipid ang ngiti na umiling-iling si Leslie pagkatapos ay kinarga ng anak pabalik sa kama nito. That was just a bad dream, sweetheart. It's not real. Sige na, matulog ka na ulit. Ni Leslie sabay hinagkan sa noo ang anak. Mabuti pa samahan ka muna ni Mommy para hindi ka nadalawin ng monster sa sleep mo. Is that good, baby? Wika niya sa anak at magkatabi na silang nahiga sa kama. Yes po, Mommy. Please stay with me. Good night, Mommy. I love you and Daddy. We love you too, honey. Panakanak napapangiti si Leslie habang pinagmamasdan ang mukha ng natutulog na anak. Kamukhang kamukha ito ni Adrian. Magmula sa mga mata hanggang sa mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti na rin siyang tinablan ng antok hanggang sa nakatulog na siya sa tabi ng anak. Pasado 12:00 ng gabi nang biglang naalimpungatan si Leslie sa mabibigat na yabag at sa sigawan ng kanilang mga tauhan sa labas ng kanilang silid. Laking gulat niya pagdilat nang bumulaga sa kanya ang napakakapal na usok. Kaagad niyang kinapa ang anak sa tabi na himbing pa rin sa pagtulog. Sunog! Narinig niyang sigaw ng boses sa labas. Mabilis na lumabas ng silid si Leslie at karga si Steffi. Nagimbal siya nang makita ang nagliliyab ng paligid. Ma'am, tara na po sa labas! Sigaw ng isa sa mga katulong nila nang makasalubong niya. Hindi na nakapagsalita pa si Leslie sa labis na pagkabigla at nagpatianod na lamang sa katulong ng humihila sa kanila ni Steffi palabas ng mansyon. Ligtas silang nakalabas ni Steffi kasama ang mga tauhan nila. Nag-iiyakan ng lahat habang pinanonood ang mansyon na tinutupok na ng apoy. Ayon sa mga ito ay may nag-short circuit daw sa isa sa mga kagamitan sa kusina na naging sanhi ng sunog. Si Charlie, ang asawa ko. Nasaan ang asawa ko? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Leslie nang maalala si Charlie. Wala ni isa sa mga tauhan nilang makasagot sa kanya. Sa kanya napagtanto na naiwan nila ito sa loob ng bahay. Sinubukan niyang bumalik sa loob para iligtas ang asawa. Subalit pinigilan na siya ng mga tauhan nila dahil sa laki ng apoy. Umiiyak siyang nagpumiglas, subalit huli na ang lahat nang nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa loob ng mansyon. Huli na rin ang magdatingan ng mga bumbero. Tupok na ng apoy ang mansyon, kasama si Charles. Naging laman ng pahayagan at balita sa telebisyon at radyo ang trahedyang nangyari sa pamilya ni Leslie. Lahat ay nabigla sa biglaang pagpanaw ni Charlie. Hindi na rin binuksan ng kabaong nito dahil sa labis ng pagkasunog ni Charlie. Nagsisisi si Leslie na naiwan niyang mag-isa ang asawa sa silid nito. Ngunit kung magkasama sila noong oras ng sunog, maaaring ang anak naman niya ang hindi niya nailigtas. Nagsisisi siya na nagpadala agad siya sa pagkakataranta, kaya hindi niya naalala ang asawa na puntahan sa silid niya. Ayon sa autopsy report, nakahiga si Charles habang nagaganap ang sunog. Naisip ni Leslie na marahil alam ni Charlie na nasasunog ang bahay nila, ngunit mas pinili nitong manatili sa higaan sa halip na sumakay sa wheelchair nito at iligtas ang sarili. Napakasakit ng nararamdaman ni Leslie. Hindi niya lubos maisip na sa ganito magtatapos ang buhay ng asawa matapos ang matindi nitong pinagdaanan sa vehicular accident na naging sanhi ng pagkalumpo nito. Samantala, mabigat ang pakiramdam na pinatay ni Adrian ang telebisyon matapos mapanood ang balita tungkol sa mapait na sinapit ng mga Villaruel. Sa kabila ng galit kay Leslie, hindi niya mapigilan ang mag-alala para dito. Have you heard the news? Tanong ni Eliza nang bigla na lang itong dumating sa opisina niya. Hindi sumagot si Adrian at itinuon na ang atensyon sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang table.
Mr. Villaruel passed away dahil sa sunog sa mansyon nila last night. Sabi pa ni Eliza, subalit hindi na naman ito kinubo ni Adrian. Napakunot noo ito ng bahagya. Hindi ka ba nag-worry sa kanya? Noon lamang napaangat ng tingin si Adrian. Nagtatanong ang mga matang tinitigan niyang babae. I knew it. You and Leslie had the story. Right, Adrian? Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? You talk in your sleep, Adrian. You always call her name in your sleep. Akala ko nga nung una may babae ka eh. But I know it's quite impossible kasi masyado kang busy para gawin yun. Sagot ni Eliza na hindi man lang kababakasan ng galit o hinanakit. Dun sa party, I figured out na baka she's the same girl na napapanaginipan mo since they both have the same name. And based on your reaction right now, tama nga ako. Mas lalo namang naguluhan si Adrian. Then, why did you stay quiet? Sana tinanong mo ko. Hindi ko naman itatanggi eh. Hindi ko lang ikinukwento dahil hindi naman mahalaga. Pabiro namang umirap si Eliza. Exactly. Hindi mahalaga. At nakaraan mo na lang siya. Past mo si Leslie, and I am your present. I'll also make sure na ako ang future mo. Puno ng kumpiyansang sabi ng dalaga, saka naglakad na papunta sa pinto. I'm going to attend Mr. Villaruel's funeral later. I'm informing you in case gusto mong sumama. Sabi pa nito bago tuluyang umalis. Napasandal naman si Adrian sa swivel chair, sabay hilot sa kanyang sentido. Nagtatalo ang puso't isip niya sa dapat niyang gawin. Ayaw niyang muling makita si Leslie. Bumabalik lang ang lahat ng sakit na nakaraan kapag nakikita niya ito. Aminado siyang hindi kailanman nawala ang pag-ibig niya sa babae at naaawa siya sa sinapit ng asawa nito. Ngunit mas nananaig sa kanya ang galit sa nakaraan. Kinagabihan, sa chapel kung saan nakaburol si Charlie, ay nagkaroon ng komosyon nang naguhuramentadong dumating ang ina nito. How could you let this happen, Leslie? Why did you let my son die? Sumisigaw at humahagulgol na tanong ng ina ni Charlie kay Leslie habang paulit-ulit na hinahampas ang manugang na iyak rin ng iyak. Wala namang ibang magawa si Leslie kundi ang humingi ng tawad. Kahit naman kasi hindi niya minahal si Charlie katulad ng pagmamahal niya kay Adrian, naging mahalagang parte rin ito ng buhay niya. Katulad ng binan niya, nahihirapan din siyang tanggapin ang sinapit nito. Charlie didn't deserve to die that way. I'm sorry po. Sinubukan kong balikan si Charlie pero huli na. Masyado nang malaki ang apoy. Patawad po. Patawad? Kahit kailan, hindi kita mapapatawad. Lumayas ka. You have no right to be here. Pinatay mo ang anak ko. Pinagtulakan ng ginang si Leslie paalis ng chapel. Wala kang utang na loob. My son loved you, pero itong isinukli mo. Ikaw na lang sana ang namatay. You gold digger. I'm sorry po. Wala nang magagawa pang sorry mo. Lumayas ka sa harapan ko. Layas! Salot ka sa buhay namin mag-ina. Para sa ikatatahimik na lahat at bilang respeto kay Charlie, umalis na lamang si Leslie katulad ng gusto ng ina nito. Pagkalabas ng chapel, labi siyang nabigla nang makita ang anak niyang si Steffi na nakikipag-usap kina Adrian at Eliza. Nakangiti si Adrian habang kausap si Steffi na ani may aliw na aliw ang lalaki sa bata. Kaagad namang naglaho ang ngiti ni Adrian nang makita siya. Nangunot ang noo nito. Our deepest condolences, Leslie. Nalulungkot na sabi ni Eliza nang makalapit si Leslie sa mga to. Nakikiramay kami. Wika naman ni Adrian na hindi magkawang tingnan ng matagas sa mga mata si Leslie. Miserable ang itsura ni Leslie at mugtong-mugto ang mga mata. Narinig din nila ni Eliza ang ingay sa loob ng chapel kanina. Narinig nila ang masasakit na salitang binitiwan ng ina ni Charlie kay Leslie. Kaya nang makita nila si Steffi sa labas kasama ang yaya nito, ay kinausap nila ang bata at inaliw upang mawala ang atensyon nito sa kaguluhan sa loob ng chapel. Malungkot ang ngiti na nagpasalamat sa dalawa si Leslie. Pagkatapos, umalis na siya kasama ang anak. Sinundan naman ang tingin ni Eliza ang mag-ina paalis. Pagkatapos ay sunod na sinulya pa nito si Adrian. Malalim na napabuntong hininga si Eliza sa naiisip. Medyo kumirot ang puso ng babae sa nakikitang lungkot sa mga mata ng nobyo. Alam ni Eliza na pinaghalong awa, galit at pag-ibig yun. Para ilihis ang nararamdamang kirot at paninibugho, niyaya na nito si Adrian sa loob ng chapel at nakiramay sila sa ina ni Charlie. Dahil pinalayas na ng biyanan sina Leslie at naubos na rin ang naipong pera,
ay napilitan sina Leslie na makitira audit sa kanyang tiya Soledad. Nagtrabaho siya bilang isang call center agent para may pangtusto sa pangangailangan ng anak at para na rin hindi sila maging pabigat sa mga kamag-anak. May pera pa sana sila sa joint account nila ni Charlie. Ngunit pinasarado agad yun ng ina ni Charlie, hindi pa man naililibang ang anak nito. Tinanggalan na ng ginang ng karapatan si Leslie sa lahat ng asset ni Charlie. Kahit na may karapatan siya bilang asawa ni Charlie, hindi niya ginawang maghapon sa naiwang yaman ng asawa. Alam niya sa puso na wala siyang karapatan sa yaman ng asawa. Kahit na malaki ang naitulong nito sa mga negosyo nito, hindi na rin niya yun hahabulin bilang respeto na rin kay Charlie at sa ina nito. Nais na lang niyang mabuhay ng tahimik at maayos kasamang anak niya. Akala niya ay okay na. Subalit hindi pa pala tapos ang kalbaryo sa kanyang buhay. Isang hapon habang nasa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa bahay. Na-aksidente daw ang kanyang anak. Lumabas ng bahay ang paslit upang makipaglaro sa mga batang kapitbahay. Subalit nahagip daw ito ng jeep habang nasa gilid ng kalsada. Tio Andoy, bakit niyo naman po hinayaang makalabas ng bahay si Steffi? Humahagulgol na tanong ni Leslie habang nakaupo sa tabi ng walang malay na anak sa emergency room. Sinisisi mo ba ako sa nangyari sa sutil mong anak? Aba Leslie, mahiya ka naman. Libre na nga lang kayo nakikitira sa amin tapos ganyan pang iaasta mo. Kasalanan naman ng anak mo dahil ayaw makinig. Galit-galitan naman na singhan ni Tio Andoy. Ang totoo kasi nawili ang matandang lalaki sa panonood ng laban ng paborito nitong boksingero sa telebisyon. Kaya nalingat ito at hindi na malaya na nakalabas ang binabantayang bata. Kaagad namang sinaway si Leslie at Andoy ni Tia Soledad. Tama na nga yan, Andoy. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan si Leslie. Nakikita mo na nga ang problemado na sa apo natin, ginagatungan mo pa. Kumalma naman ang Ginoo at nanahimik na lamang. Tia, saan tayo kukuha ng pampa-opera ng anak ko? Napakalaki po ng hinihingi nila. Hindi nakasagot ang ginang kay Leslie dahil hindi rin ito alam ang dapat gawin. Ano kaya kung lumapit ka sa binan mo at kunin mo na iwang yaman ng asawa mo, Leslie? Biglang suwestyon ni Tio Andoy. Hindi ko po magagawa yan, Tio. Alam niyo namang sukdulan ng galit sa akin ng ina ni Charlie, hindi ba? Makita nga lang ako nung tumataas na agad ang dugo niya. Saka wala po akong karapatan sa yaman nila. Alam niyo naman kung bakit, di ba? Hindi naman lingid sa kaalaman ng mag-asawa kung bakit napilitan siya magpakasal kay Charlie noon. Paano na yan? Alam mo namang walang-wala rin kami pati mga kamag-anak natin. Sabat ni Tia Soledad. Hahanap na lang po ako ng ibang paraan. Huwag lang sa ina ni Charles. Sa kabalita ko po wala na yun dito sa bansa. O sige, ikaw ang bahala. Pero kailangan nang maoperahan agad ang anak mo, Leslie. Malala ang pagkakabagok ng ulo ni Steffi at kailangang ilipat ito sa mas malaking ospital upang maoperahan at matanggal agad ang nabuong dugo sa ulo nito. Kulang ang equipment sa ospital sa bayan nila, kaya suwestyon din ng doktor na ilipat ang bata sa mas malaking ospital. Bukod doon, para maoperahan si Steffi, kailangan rin nilang gumugol ng malaking salapi. Kung saan-saan lumapit si Leslie upang humiram ng pera, subalit hindi pa rin sapat ang mga naligom niya. Sinubukan niya ring lumapit sa dating biyanan kahit na nahihiya siya. Kinapala na talaga niya ang mukha niya nang malaman niya na bumalik na ito sa Pilipinas. Subalit puro panlalait at panunumbat lamang ang natanggap niya sa malupit na ginang. Sa huli, isang tao na lamang ang naisip niya na posible niyang lapitan. Si Adrian. Sa opisina ni Adrian, seryosong nagbabasa ang binata ng mga emails mula sa kanyang mga kliyente nang bigla na lang pumasok ng kanyang opisina ang kanyang sekretarya. Sir Adrian, may naghahanap po sa inyo. Nang lingunan ito ni Adrian ay wala na ito sa silid. Sa halip ay si Leslie na ang natagpuan niya. Bagaman nabigla sa bigla ang pagbisita ni Leslie, ay hindi niya yun pinahalata. Have a seat. Iminwestra ni Adrian ang kamay sa sofa para kay Leslie. Walang salita namang sumunod si Leslie sa sinabi niya at naupo na roon. Habang tinitingnan si Leslie sa nakasalungat na sofa, hindi maiwasan na muling bumalik sa alaala ni Adrian ang sakit na pinaramdam sa kanya nito noon. Dahil doon ay unti-unti na namang nagsisintiris sa galit at hinanakit ang loob niya. What brings you here? Natigilan si Adrian nang bigla na lamang lumuhod sa harapan niya si Leslie. Anong ginagawa mo, Leslie? Kunot noong tanong niya rito. I know this is too late, pero gusto kong humingi ng tawad sa mga ginawa ko noon, Adrian. Patawarin mo ako, Adrian. Nakayuko at mabigat ang hiningang sabi ni Leslie.
Why are you suddenly bringing that up now? Saka tumayo ko nga dyan. Kneeling down in front of me won't change anything. Sabi ni Adrian habang pilit na pinananatili ang malamig na ekspresyon kay Leslie. Kahit papakiramdam niya ay unti-unti nang natutunaw ang nagyayelo niyang puso dahil sa ginagawa nito. I need your help. Pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Walang paligoy-ligoy na sagot ni Leslie. Nagtaas ng kilay si Adrian at mapait na napangiti. Napailing-iling siya. Nagpunta pala sa kanya si Leslie dahil lang naman sa pera. Sobra siyang na-disappoint. Dahil lang sa pera ay handa itong magpakababa sa kanya. Ni hindi nito alintana ang ginawa nitong atraso sa kanya noon na naging sanhi kaya nabuhay siya sa pagkamuhi. She's only sorry kasi may kailangan to sa kanya. That's ridiculous. Maaawa na sana siya dito, pero biglang nagbago ang isip niya. Pangako, babayaran kita. Kahit ano gagawin ko. Just help me, Adrian. Please? Nilapitan niya ang nakaluhod pa rin si Leslie at pinunasan ang luha nito sa pisngi. Nakangisi na tinitigan niyang kabuuan nito nung may kahulugan. Talagang gagawin mo lahat para sa pera no? Tell me, Leslie, hanggang saan bang kaya mong gawin para lang makuha ang gusto mo? Would you consider selling yourself to me? Kahit isang gabi lang. I can pay you kahit magkano. Sarkastiko niyang sabi na may kasamang panguuyam sa babae. Hindi naman napigilang tumayo ni Leslie sa pagkakaluhod. At biglang sinampal si Adrian sa pagkabigla sa naging aktwasyon ni Adrian. Sobra itong naliit at nabastusan sa ginawa at mga sinabi ng dating nobyo. Malayong malayo na si Adrian na nakilala nito noon. Walang salitang tinalikuran nito ang lalaki. Patakbo itong umalis sa opisina at tuluyan ang nakalimutan ang sadya nito roon. Disappointed namang pumasok sa opisina si Eliza na kanina pa palang nasa labas ng opisina at nakikinig sa usapan ni Adrian at Leslie. You shouldn't have done that, Adrian. Singhal nito sa nobyo. Hindi ko mabu si Adrian at muli na lamang naupo sa sofa. Alam niya kung gaano kasama ang ginawa niya kay Leslie at nagulat din siya sa nagawa niya. Pero yun ang kusang idinikta ng galit na nararamdaman niya para sa dating kasintahan. Hindi na niya nagawang mag-isip ng tama kanina. Nasa ospital ngayon ang daughter niya because of an accident. She needs money for Steffi's surgery. Sabi pa ni Eliza. Nalaman nito yun sa sekretarya ni Adrian nang dumating ito kanina. Papasok sana ito sa office ng nobyo, ngunit pinigil ito ng sekretarya dahil may bisita pa raw si Adrian. Kanina pala ay sinabi ni Leslie sa sekretarya ang tunay na rason ng pagsugod ng babae kay Adrian. Kaya naman agad pinapasok ng sekretarya si Leslie sa opisina. Natigilan si Adrian at kaagad na nasapo ang noo dahil sa katangahang nagawa niya. What did you say? I said nasa ospital ang anak ni Leslie. Hindi naman siguro siya lalapit sa iyo kung hindi matindi ang pangangailangan niya. Samantala, umiiyak pa rin si Leslie hanggang sa makabalik siya ng ospital. Sobra siyang nabigla at nasaktan sa ginawa ni Adrian kanina. Bukod doon, problemado rin siya sa pag-iisip ng paraan para madugtungan ang buhay ng anak. Hindi niya kakayanin kapag may nangyaring masama kay Steffi. Ito na lang ang meron siya. Ikamamatay niya kapag iniwan siya ng anak niya. Iniwan na siya ni Charlie. Tinanggihan na siya ng lahat. Pati ba naman anak niya ay hahayaan pa niyang mawala? Pagdating sa silid ni Steffi, nagulat siya nang makitang nasa stretcher na ito at itintulak na ito ng mga nurse palabas ng kwarto. Saan po dadalhin si Steffi, Tia? Gulat na tanong ni Leslie kay Tia Soledad na nakasunod sa mga nurse. Ililipat na natin ng ospital si Steffi, Leslie. Maooperahan ng anak mo. Masayang balita naman ng tiya niya. Abot langit ng pasasalamat ni Leslie sa magandang balita. Napaiyak siya sa sobrang tuwa. Sinubukan niyang alamin sa doktor at mga nurse kung sino ang tumulong sa kanila. Subalit nagtaka siya dahil tikom ang bibig ng mga ito sa katauhan ng tumulong sa kanila. Wala siyang kaide-ideya na si Adrian ang misteryosong anghel na nagligtas sa kanyang anak. Isang araw, magkasamang nanananghalian sina Adrian at Eliza sa opisina ng binata. Hindi man direktang nakatingin kay Eliza, ramdam ni Adrian ang mga mata ni Eliza na kanina pa nakatitig sa kanya. Batid niya na may nais itong sabihin, subalit nag-aalangan lang. Just say it, Eliza. You're making me uncomfortable. Sabi ni Adrian. Tumikim naman si Eliza at napangiti bago nagsalita. Hindi mo pa rin talaga kayang tiisin si Leslie. Totoo na hindi pa rin kayang mapatawad ni Adrian si Leslie. Subalit walang kinalaman ng anak nito sa sama ng loob na nararamdaman niya para dito.
May kapasidad siyang tumulong para magdugtungan ng buhay ng inosenteng bata. Kaya bakit siya mag-aatubiling tumulong? Bukod doon, sa hindi niya malamang dahilan, sobrang gaan ng loob niya kay Steffi noong unang beses pa lang niya itong nakita doon sa burol ni Charlie. Naaawa lang ako sa bata. Yun lang yun. Isa pa, helping Leslie doesn't change the fact na galit pa rin ako sa kanya. Natatawa naman ng mahina si Eliza na ipinagtaka ni Adrian. Then, proof lang yun na mahal mo pa rin siya. Kasi kung hindi na, dapat wala ka nang nararamdaman sa kanya. Mapahit man o kahit na ano pa. You still care for her, Adrian. Hindi mo pwedeng i-deny sa akin yan. Stress na napabuntong hininga si Adrian. I'm sorry. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi na ulit ako makikialam sa buhay nila, Eliza. Promise. Pero request ko sa'yo na sana sa susunod, huwag mo na akong itutulak palapit sa kanya. Sa totoo lang, hindi rin kita maintindihan. Sa lahat ng fiancé sa mundo, ikaw tong masyadong atat na ilapit ang partner niya sa ex niya. Are you perhaps planning to return me to her? Well, if that's what will make you happy, why not? Diretsong sagot ni Eliza, dahilan para matigilan si Adrian. Nagbibiro lang naman kasi siya roon sa huli niyang sinabi. You really have no idea, Adrian? What do you mean? Kunot noon namang tanong ni Adrian. All this time, akala ko matalino ka, pero mali pala ako. How could you not recognize your own child? What are you saying? That's absurd. She looks exactly like you, Adrian. Putol ni Eliza sa sinasabi niya. You don't even need a DNA test para patunayan yun. Isa pa, sa tingin mo ba itatakwil si Steffi ng grandmother niya if she really is Charlie's daughter? Kung apo niya talaga yung bata, baka gawin na ng lahat makuha lang ang custody sa apo niya. But she didn't, kasi wala siyang pakialam sa anak ni Leslie. Hindi nakaimik si Adrian. May punto si Eliza. Para masagot ang mga tanong na gumugulo sa isip, kaagad siyang nagtungo sa ospital kung saan nakakonfine si Steffi. Gulat na gulat si Leslie nang makita siya. Adrian, why are you Umamin ka nga, Leslie. Totoo bang anak ko si Steffi? Agap ni Adrian. Natutop ni Leslie ang bibig sa pagkabigla. Tapos na ang pagtatago niya. Bakit hindi ka makasagot? Totoo ba, Leslie? Mahigpit na hinawakan ni Adrian sa mga braso si Leslie. I'm sorry. Napabitiw si Adrian kay Leslie nang tuluyan na itong umiyak. Nadagdagan na naman ang galit at hinanakit niya rito. Hindi niya lubos maisip kung paano nito nagawa yun sa kanya. Ganyan ka ba talaga kasakim sa pera, ha, Leslie? Para yumaman mas pinili mong ilayo sa akin ng anak ko. Anong klase kang ina? Mabilis na dumapo sa pisngi ni Adrian ang sampal ni Leslie, dahilan para matahimik siya. Alam kong malaking kasalanan ko sa'yo, Adrian, pero wala kang karapat ng questionin ng pagiging ina ko. You have no idea kung ano mga pinagdaanan ko para lang. Hindi magawang ituloy ni Leslie ang naisabihin. Hindi tama na sabihin pa niya kay Adrian ang totoo. May sariling buhay na ito, at hindi na niya dapat itong guluhin. May magandang future nang nakaabang dito kasama si Eliza. Ano? Naubusan ka na ba ng sasabihing palusot, Leslie? Nagingit-ngit sa galit na paratang ni Adrian habang sa paong pisngi na sinampan ni Leslie. Hindi na nagsalita si Leslie at tahimik na lumuha na lamang. Alam kong walang-wala ako noon, Leslie. But how could you do this to me? Paano man naatim na itago sa akin ng anak ko? Mommy, who is he? Is he Tito Adrian? Sabay na napalingon sina Adrian at Leslie kay Steffi na nagising dahil sa ingay nila. Hinila ni Leslie si Adrian palabas ng silid. Ayaw niyang makita sila ng bata na nag-aaway. I'm going to take my child, Leslie. Banta ni Adrian na nagdulot ng matinding takot kay Leslie. Hindi maaaring kunin ni Adrian ang anak niya. Si Steffi na lang ang meron siya. You can't do that, Adrian. I'm her mother. At ama niya rin ako. Mahabang panahon mo siyang pinagkait sa akin, Leslie. Isa pa, kaya mo ba talaga siyang alagaan? Look at her. Naaksidente siya dahil sa kapabayaan mo. Grounds yun para mapunta sa akin ang custody niya. Sambat ni Adrian, dahilan para muli siyang masampal ni Leslie. Kahit ano pang masasamang salita ang sabihin mo sa akin, Adrian, hindi mo makukuha si Steffi. Kailangan mo muna akong patayin bago mangyari yon. Mas lalo namang dumilim ang mukha ni Adrian. Huwag mo akong subukan, Leslie. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin para kay Steffi. Matagal mo siyang pinagkait sa akin para sa pera at ambisyon mo. Sana naman makonsensya ka na. Sa ayaw at sa gusto mo,
I will fight for her custody in favor sa akin. Gagawin ko ang lahat mapunta lang siya sa akin. Naiintindihan mo? Banta niya bago umalis. Epektibo naman ang naging pagbabanta ni Adrian dahil sa labis na takot ay nanghihina na napasalampak sa sahig si Leslie at napahagulhon. Dinalawan siya ni Tia Soledad at pinapasok sa silid. Mabuti na lang at tulog na ulit si Steffi pagbalik nila. Galit na bumalik ng opisina si Adrian. Sa sobrang galit niya, hindi niya napigilang ibalibag ang anumang bagay na dapuan ng kanyang paningin. Gulat naman si Eliza nang datnan siya ng ganoong ayos. What happened? Nag-aalalang tanong ni Eliza kay Adrian nang bahagya na itong kumalma. I hate her. Hindi ko alam kung paanong minahal kong ganong klaseng babae. Naiinis na sambit ni Adrian habang nakatingin sa nakakuyom na kamao. Don't say that, Adrian. Baka pagsisihan mo sa huli ang mga sinasabi mo against her. You don't know her side, kaya huwag mo muna siyang husgahan. Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay ang minahal ko siya. Natigilan si Adrian nang pagtingin niya kay Eliza ay nakita niyang iniaabot na sa kanya nito ang engagement ring na ibinigay niya rito noon. Bakit mo yung binabalik sa akin yan? Ayaw mo na ba sa akin? Dahil nakita mo kung ganito magalit? I'm sorry, hindi ko lang mapigil ang emosyon ko. Naguguluhan niyang tanong. I already accepted my defeat, Adrian. Matamlay ang ngiting sagot ni Eliza. What do you mean? Dahil ba sa may anak na ako? Partly yes. Natawa ng mahina si Eliza. Subalit nang hindi tumawa si Adrian ay napatikim to. But I can accept you kahit na ilan pang anak mo sa pagkabinata. Pero hindi yun ang dahilan ko kaya bumibitiw na ako. Suko na ako, Adrian. Kung masamang babae lang sana si Leslie, hindi kita ganito kadaling isusuko sa kanya. Napairap si Adrian. Well, she is. Kinamumuhian ko siya. Nagtatagis ang mga ngipin na sabi niya. Muli, umiling-iling si Eliza. Stop. You're only going to hurt yourself more. Don't hurt her too. Napasimangot ng husto si Adrian. Hindi niya na rin mapigilan ang mainis kay Eliza. Why are you defending her, Eliza? Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin para lang sa pera. Ngumiti si Eliza. Adrian, alam mo ba kung gaano ako nag-effort na higitan ng memories na binuo mo with Leslie? I did my best. Kaso nga lang nanatiling nakasarado yung puso mo para sa akin. No matter how hard you tried to knock that closed door, you never opened it for me. All throughout our relationship, I kept wondering kung paano ko mabubuksan yan. And then reality hits me nang nakilala ko si Leslie. All those times na tayong magkasama, wala kang ibang ginawa kundi ang ngumiti sa harapan ko, Adrian. You always have that smile even though deep inside you're not really happy. But you changed immediately nung dumating at bumalik na muli si Leslie. For the first time, nakita kong nagbukas ang puso mo, Adrian. Maraming emosyon ang kumawala sa'yo simula nang nagkita ulit kayo ni Leslie. Tinignan nito ng masuwi si Adrian. Huminga si Leslie ng malalim bago nagpatuloy. Nakita kitang malungkot at magalit ng dahil sa kanya. At ngayon nagwawala ka dahil pa rin sa kanya. Most of all, every time na nahuhuli kitang nakatingin sa kanya noon sa party, I see this longingness in your eyes, your desire to be with her. And that's when I realized that it must be her. She must be the one who holds the key to your heart. Gets ko na agad na siyang may hawak sa puso mo. Tumawa ng mahina si Eliza at umiling. How can I possibly beat someone's eternal love? Adrian felt so bad towards Eliza. Subalit nahihirapan din siyang tanggapin ang gusto nitong palabasin na may nararamdaman pa rin siyang pagmamahal kay Leslie. After what Leslie has done to him, wala na dapat siyang nararamdaman para dito. Ayaw na niya ng pakiramdam na yon. Leslie doesn't deserve all your hatred, Adrian. You should stop now bago mo pa siya masaktan lalo. Napakunot si Adrian sa sinabing yun ni Eliza. Ipinaliwanag naman sa kanya nito ang ibig sabihin. Bago raw namatay si Charlie, nakipag-usap ito kay Eliza at ipaniliwanag ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Eliza wanted to curse Charlie for asking her to give up on Adrian para kay Leslie. Pero mas nangibabaw sa kanya ang paghanga rito. Para sa pagmamahal kay Leslie, handa itong ibigay ang kalayaan ng babae sa piling ng lalaking totoong mahal nito. Mabilis na napaluha si Adrian sa mga natuklasan. Labis-labis ang kanyang panlulumo at pagsisisi sa mga nasabi niya kay Leslie. All this time, kinamuhian niya ang babaeng mahal niya, not knowing she was just protecting him. Hindi niya ma-imagine kung gaano naghirap si Leslie sa piling ni Charlie,
habang siya ay walang inisip kundi puro galit para sa babaeng pinakamamahal. Sana this time maging happy na kayo. Puno ng sinseridad na sabi ni Eliza. I'm so sorry, Eliza. Hindi ko gustong saktan ka. Nahihiya at nalulungkot na sabi ni Adrian. Napakabuti ni Eliza at hindi nito deserve na masaktan. Nakangiting umiling si Eliza. Don't be. Maraming nagmamahal sa akin, Adrian. Pero sina Leslie at Steffi, it's you that all they've got. Kaya puntahan mo na sila bago pa magbagong isip ko at magpaka-villain ako sa love story nyo. Minsan lang ako maging mapagbigay at magpagparaya, kaya samantalahin mo na bago pa magbagong isip ko. Pero, paano ka? Paano tayo? Okay lang ako, Adrian. Kaya ko to. Sabi ko nga maraming nagmamahal sa akin. Makaka-move on din ako. Kung saan ka magiging masaya, masaya na rin ako. Mahal kita kaya pinapalaya na kita. At hinahayaang maging masaya sa piling ng babaeng totoo mong mahal. You two deserve a second chance. Go and be with her. They need you. Niyakap ni Adrian nang mahigpit si Eliza. I'm so sorry, Eliza. Please don't say sorry, Adrian. Malaya ka na, hindi ba? Sige na, puntahan mo ng mag-ina mo. Baka mamaya takasan ka pa nila dahil sa mga pinagsasabi mong masasakit kay Leslie kanina. Sa kanya ka mag-sorry, wag sa akin. Katulad ng sinabi ni Eliza, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Adrian at nagmamadali niyang pinuntahan ang mag-ina niya. Ngunit pagbalik niya sa ospital, nagulat siya nang malaman na tumakas si Leslie kasama ang anak nila. Sunod na pinuntahan ni Adrian ang bahay ni Tia Soledad. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay nabigo na naman siyang makita ang mag-ina niya. Ang malala pa, nalaman niya na umalis ang mga ito para tumira sa ibang lugar at ayaw sabihin sa kanya ni Tia Soledad kung saan. Mabuti na lamang at naroon ang asawa nito na si Tio Andoy na kinailangan pa niyang bayaran para lang sabihin kung nasaan sina Leslie. Kaaalis lamang daw ng mga ito at patungo na sa bus terminal para pumunta sa isang probinsya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Adrian at kaagad na siyang nagmaneho patungo sa terminal. Takbo lakad ang ginawa niya habang sinusuyod ang terminal. Pinasok niya rin ang mga bus na patungo sa lugar kung saan planong magtago ni Leslie. Mommy, gusto ko yung baby na egg. Napahinto sa pagtakbo si Adrian sa pamilyar na tinig ng isang bata. Hinanap niya ito at nakita si Steffi na nakaturo sa nagbebenta ng chicharon at pugo sa gilid ng terminal. Hinihila nito ang ina patungo sa tindero. Leslie! Kaagad na rumehistro ang takot sa mukha ni Leslie nang makita siya. Mabilis nitong binuhat si Steffi at nagtatakbo palayo sa kanila. Leslie, sandali! Mag-usap tayo! Sigaw niya. Subalit hindi man lang ito nag-abalang lingunin siya. Desidido itong makalayo sa kanila. You can stop protecting me now, Leslie. Tama ng pagsasakripisyo mo para sa akin. Alam ko ng lahat. Saka lamang napahinto si Leslie at dahan-dahang lumingon sa kanya. Alam ko na ang totoo. Sinubukan niyang lumapit, subalit humakbang na naman palayo si Leslie. Tumangot-tango siya. Naiintindihan niya kung bakit takot ito ngayon sa kanya. Dahil yun sa mga banta niya dito, na ilalayo si Steffi dito. You can avoid me for as long as you wish. But remember, Les, wherever you go, I will find you. Hahanapin kita kasi mahal kita. Paano mo nalaman ang totoo? Si Charlie. Bago siya namatay, sinabi niya ang lahat kay Eliza. Kinumbinsin niya si Eliza na ibalik na ako sa'yo para maging masaya ka na. He did that? Tumango si Adrian. Hanggang huli ako pa rin pala ang inisip ni Charlie. Biglang dumaloy ang luha sa pisngi ni Leslie. Mas lalo itong naawa kay Charlie, pero naroon ang paghanga nito sa tapang ni Charlie para i-give up nito ang pagmamahal para kay Leslie. Kaya wag nating sayangin ang taya niya para maging masaya tayo sa huli. Magiging masaya na siya at panatag kung makikita niya na natupad na ang gusto niya na bumalik ka na sa akin, Leslie. Pero paano si Eliza? You guys are perfect for each other. You're finally having the perfect life that you deserve. Isusuko mo na lang ba I love you, Leslie. I'm willing to give up everything I have para sa inyo ng anak natin. Kayo ang pangarap ko. Emosyonal na sabi ni Adrian. You can now stop worrying for everyone. Ako naman ngayon, Les. This time, hayaan mo ako naman na magprotekta sa'yo. You sacrificed your happiness and freedom for me for the longest time. Hayaan mo ako naman ngayon na magbigay ng kaligayahan sa'yo. Tuparin natin ang mga pangarap natin noon.
Tuluyan ng tinawid ni Adrian ang distansya sa pagitan nila ni Leslie at niyakap ito ng mahigpit. Ayaw na niyang pakawalan pa ang babaeng labis na minamahal. Patawarin mo ako, Leslie. Hindi ko sinasadyang saktan ka at pagsalitaan ng masama. Hindi ko sinasadyang husgahan ka. If only I knew everything. Sometimes it's better not to know everything, Adrian. Ginawa ko yon dahil mahal kita at ayoko mabulong ka sa kulungan na walang kasalanan. Mas mabuti nang kamuhian mo ako kaysa naman magdusa ka sa kulungan. I'm so sorry, Les. Bangako nababawi ako. Babawiin natin ang mga panahon na nawala sa atin. Tuluyan na rin napaiyak si Leslie sa mga bisig ni Adrian. I was so scared, Adrian. For so many years hindi ka nawala sa puso ko. I know, and I'm really sorry. Pero wala ka nang dapat ipag-alala ngayon. I'll make sure na wala nang makakasakit pa sa'yo. Poprotektahan ko kayo ng anak natin. I'm sorry for leaving you. Paghingi naman ng tawad ni Leslie. Umiling-iling si Adrian. That doesn't matter anymore. Ang mahalaga magkasama na tayo ngayon. Willing ka pa rin namang samahan akong tuparin ang pangarap ko, di ba? Mula sa bulsa ng pantalon, inilabas ni Adrian ang isang singsing na matagal na niyang tinatago para ibigay kay Leslie. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ay maibibigay niya na rin to. I know this ring is not fancy. Mumurahin lang to at nabili ko sa Unisilver nung tayo pa. I kept this for so many years. I'm planning to propose to you bago ako nakulong nun. Pero maraming nangyari at hindi ko nabigyan ng pagkakataon na ibigay ito sa'yo. And now, this is my chance to give this ring to you, my love. Will you accept this old cheap ring and marry me? Will you marry me, my Leslie? Mas lalo namang napaluha si Leslie. Subalit sa pagkakataong yun ay may malawak na siyang ngiti sa labi. Akmang sasagot na siya nang bigla namang nagsalita si Steffi na kamuntik na nilang makalimutan na nakatayo pala sa pagitan nila at bakas ang pagkainip at pagkabagot sa paghihintay na matapos silang mag-usap. Mami, yung baby egg po. Buy mo po ako ng baby egg. Please, Mami. Wika ng inosenteng bata sabay turo roon sa nagbebenta ng pugo. Sabay namang natawa sina Adrian at Leslie. Walang salita na kinuha ni Leslie kay Adrian ang singsing at siya na mismo ang nagsuot sa sarili. I accept this, Adrian. Yes, I will marry you. I don't care kahit gawa pa sa kawad o plastic ang singsing na to. I will still accept this basta mula sa'yo. But let's give what she wants first before we talk about a wedding. You have no idea kung gaano kahirap aluin tong anak natin kapag hindi nakukuha ang gusto. Too bad she only got your looks but her stubbornness and temper. Hay nako, ayoko na lang magsalita. Nakangiti at naiiling na sabi ni Leslie na ikinatawa naman ni Adrian. Alam naman nito na sa ina nakuha ni Steffi ang ugaling yon. Sabay na hinawakan ni na Adrian at Leslie ang mga kamay ng anak at nakangiti silang nagkatinginan. Naglakad sila patungo doon sa tindero na kanina pang tinuturo ni Steffi. Walang paglagyan ang tuwa ni Adrian sa ayos nila ngayong tatlo. Ganoon na ganoon niya mismo na imagine noon ang magiging future niya with Leslie. Nakangiti lang siya habang pinagmamasdan ng mag-ina niya na kumakain ng paninda ng tindero. Hindi rin naman nagtagal na bigyang katuparan na ang pangarap nila. Pagkatapos ng isang taon na ikinasal sina Adrian at Leslie, muli ring bumalik sa pag-aaral si Leslie dahil muli siyang nahinto noong naging asawa niya si Charlie. Nawalan na siya noon ng gana na mag-aral. Katulad ng dati ay pinag-aral siya muli ni Adrian hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang pagtatapos. Congratulations, love. Sobrang proud kami ni Steffi para sa'yo. Nakangiting bati ni Adrian kay Leslie pagkatapos niyang bumaba ng entablado para tanggapin ang kanyang diploma. Congratulations, Mommy! Tuwang-tuwa namang bati ni Steffi sabay abot ng bouquet sa ina. Gift po namin yan ni Daddy for you. Abot tenga naman ang ngiti na pinasalamatan at niyakap ni Leslie ang kanyang mag-ama. Naluluha niyang tiningnan ng mga to. Hindi siya makapaniwala na naabot na nila ang matagal nilang pinapangarap. Huminga siya ng malalim. Bukod kasi sa pagtatapos niya, ay may isa pa siyang magandang balita sa mga to. May regalo rin ako sa inyo, honey. Sabi niya kay Steffi, saka tumingin kay Adrian. Mula sa bulsa ng kanyang dress, iniabot niya sa asawa ang isang pregnancy test. Namilig ang mga mata ni Adrian nang makita ang dalawang guhit doon. Bumukas ang bibig nito, sabalit wala itong masabi sa sobrang pagkabigla. Tumangon naman si Leslie at niyakap ang asawa.
Oo, Adrian. Magkakababy na ulit tayo. Untag niya sa asawang hindi na nakapagsalita. Ilang sandali pa, napahiyaw si Adrian sa sobrang tuwa. Katulad noong tinanggap ito ni Leslie na maging kasintahan. Hindi na naman nito napigilan ng buhatin si Leslie. Pagkababa nito kay Leslie, ay mabilis nitong hinalikan ng misis. Ano, may mga cravings ka na ba, love? May kailangan ka ba? Kahit ano, sabihin mo lang, Leslie. Ibibigay ko kahit anong gusto mo. Hindi magkanda o gaga ang sabi ng magiging bagong tatay. Natawa naman si Leslie at gigil na ikinulong ang mukha ng asawa sa mga palad. Just be with me, Adrian. Yun lang ang kailangan ko. Maluha-luha ang sagot ni Leslie. Of course, gagawin ko lahat para maging mabuting asawa sa'yo at ama sa mga anak natin. Nakangiting kinuha ni Adrian ang kamay ni Leslie at hinalikan. My love for you is eternal, Leslie. Subukin man tayo ng maraming pagsubok. Pangako, mas magiging matatag na ako ngayon. I love you, love. Naluluha namang tumango si Leslie. Ako rin, Adrian. Mahal na mahal din kita. I love you more, Mommy, Daddy. Nakangiti at kinikilig na sabat ni Steffi na ikinahalakhak ng mag-asawa. Sabay nilang niyakap ng mahigpit ang kanilang panganay. Noon din, muling bumuo ng bagong pangarap sina Adrian at Leslie para sa kanilang pamilya. At sa pagkakataong yun ay alam nila na mas matibay na sila. At kailanman, hindi na sila makapapayag na mahadlangan pa ng kahit na anuman at sinuman. Wala nang makatitibag pa sa binuo nilang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.